magbigay ho tayo ng reaksyon ano, dito ho sa naging pahayag po mga kabida no, ni Senator Rodante Marcoleta. Ano po. Ito po'y patungkol ho sa pwede hong sapitin ano, ng mga mambabatas ano, na pumirma po dito sa impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte. At kung mapapatunayan po ano, na hindi po nila nabasa yung reklamo, at hindi po nila naintindihan po yun, ano? At bigla na lang po silang pumirma po doon mga kabida, ano? Yun yung masakit na katotohanan po, ano? Kasi posible ho silang makulong po doon. Okay? Nang tanong po dyan, nabasa ba nila? Naintindihan ba nila yon, ano? Eto, pakinggan muna natin mga kabida, si Senator Rodante Marcoleta sa isang programa po ng Net25. Narito po. As to the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung tinansmit. Oo. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin yun? Oh, may panahon ba sila? Yung perus, yung babasa niya yun. Ayun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang perus eh. Proseso yun eh. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi pito yan eh. Titingnan niya ngayon, ano yung nakabackup na ano. Yun ang perusal eh. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita, basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yan pag nangyayari. Isipin mo, susumpangan gano'n. Hindi man maalam. Hindi sinabi mo na personal mong nalalaman na totoo lahat ito base sa mga ebidensyang kalakip nito. Hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya, pagkatapos susumpa ka, huwag mong bibiruin ang proseso ng korte. Nakukulong naman. Kung halimbawa nasa harap ka nandiyan, dyan lang, sa, hindi ka makakaway, kukulong ka niya. Kukulong. Ganun pala yan. Oo. Pwede sabihin kasi ang alam ko po, pinirmahan ko din yung project ko eh. Yung proyekto. Kaya nga, yung proyekto yung pinangako ko. Kaya nga yung mga kaibigan ko, alam mo na, medyo binibiro ko lang sila, pero birong half truth ho yun, siyempre. Natakot na. Oo. Sabi niya, bro, huwag mo naman akong bibiro. Hindi na ikaw na binibiro ba kita? Ayaw mo ba ka akong on national TV nakaupo ka ron, tinatanong kita? At alam nilang kaibigan kita? Ayaw mo bang makita naman yung pagkakataon na yun? Sa buong buhay mo. Pribilehiyo yun sa'yo, no? Isip-isipin ko nakaupo ka doon, impeachment court, tinatanong kita. Buong Pilipinas tinatanong ni Senator Dante, magkaibigan yung dalawang yan eh. Maaaring kukunan ka pa ng litrato. Sabi niya, pre, huwag muna akong ginagin yun, pare. Pwede ba, tigilan na natin ito. Yung mga ganyan eh. Kaya pala, hindi, huwag mong palalampasin ka ako ang pagkakataon. Hindi naman ang iniisip mo dyan, sumikat ka, hindi yun. Yung pagkakataong maging bahagi ka ng isang monumental na proceeding na hindi araw-araw nangyayari sa kasaysayan ng bansa mo. Yung makatulong ka para sabihin mo yung totoo. Pagka naman tinanong mo ko na dati sinabi ko, wala naman akong nakitang pinabasa. Pag tinanong mo kung ganyan, sinabi ko, nabasa ko. Yan ang maganda ka ako, yung aminin mong nabasa mo. Dahil mamamatay ka uli. Wag mo na akong isama dyan. Kaya naman niya. Ano bang gusto mo ka akong mangyari? Wag mo na nga akong isama, please. Ayun. Hindi ka ako, kaibigan kita. bilang Senator Judge ba, may kapangyarihan ka? In case lang, sir, ha, na may trial na, natuloy. Halimbawa lang. Kaya nga Patawag ng mga ganyan, Mga congressman, halimbawa, yung mga witness. Halimbawa, Bakit hindi? 215. Kung tumawag lang kayo ng 10, halimbawa. bakit hindi? Pwede. Oo nga, judge nga pala. No? Isusipina. Sila yung sila yung complainants eh. Complainant ka. Ayaw mong tanungin ka, mapagtibay yung complaint mo para makita ng buong Pilipinas na talagang nagtotoo ito. Nga naman. Talagang ngayon, idideklara niya ang katotohanan ng kanyang nalaman nung binasa niya o hindi niya nabasa. O nagkukunwari siyang binasa niya at nabasa niya ngunit hindi niya naintindihan. Ha? Mabigat. Nabasa niya ngunit ibang kanyang pagkakaintindi. Mga ganon. Alalahanin po ninyo, ang gagawin pong proceeding na yan, kung matutuloy man o hindi, tatanggalin po ninyo ang pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Na opisyal ng ating bansa. Bakit po siya nalagay sa puder na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Sapagkat siya'y binigyan
ng mandato ng mamamayan. Importante po yun. Hindi basta-basta po nawawala yun. Kaya nga impeachment. Pagkatapos bibiruin mo yung proseso ng impeachment, sinabi mo, nabasa mo. Sinabi mo, nakita mo yung mga dokumentong kalakip dun sa mga articles of impeachment. Nako. At sumumpa ka pa na base sa personal mong kaalaman. Talagang binasa mo talaga. Hindi mo pala nakita. Ang sinabi ko sa niya sa amin, approve po ang budget ko pampagawa ng ospital sa distrito ko. Kaya pinirmahan ko po kagad. Yun. Gagawin na po yung ospital. Baka hindi mo niya pinirma niya, hindi mo gagawa yung ospital mo sa distrito mo. Napakaganda na sagot niya, di ba? Hindi patay yung article. Palagay ko, sir, Makukulong kayong lahat. baka dahil dyan, wala nang gustong ituloy itong impeachment. Pwede naman akong Mabigat yung utos na. pag nalaman, halimbawa, 10 yung 10. Sampo, ipapatawag niyo. Ano naman ang masama kung magmumba ko. Opo. Hindi, wag na ako. Siguro yung iba na lang. Mr. President, I move na ipakulong po na yung mga pumirma. May magagawa. Delikado. Puro kasinungalingan Oo nga, no. Dito makikita kung paano nila sasagutin. Alam ko dito pa lang magkakaproblema na yan. Dito pa lang, Kung paano sila magsasubmit. Ang una lang gagawin, gagawa ng motion. We are asking for additional period within which to reply to your notice, Your Honor. Delaying. Pagkatapos na naman, Suprema. humingi ng another 15 days. Opo. Nung maglalaps na yung another 15 days, magmo-motion na naman. Considering, sabi niya, the voluminous documents that we need to transmit Kailangan to the good office, to the court. Your Honor, sabi niya, we are constrained to ask for the last time a period of 1 year Naku po. within which to reply. Yan naman sinasabi ko Kasi sa'yo. nga naman, 250 nga naman yan. Napakadaming dokumento. Mga kababayan, hindi po kami nagbibiro sa sinasabi. Maaaring mangyari po ito. Depende po sa kanilang paraan at sa kanilang sure na sagutin po itong notice ng Korte Suprema. Alam kaya ng mga mambabatas po yung consequences po dyan, mga kabida, no? Kasi ang tingin ho ni Senator Marcoleta, parang hindi ho nabasa ata to, no? Hindi po naintindihan, basta pumirma na lang po. Kasi unang-una po, yung impeachment complaint, halos lahat pong nakalagay po doon, terminology po ng abogado po, mga kabida. Kung abogado ka po, madali lang pong maintindihan po yun, mga kabida. How about kung hindi ka po abogado? Okay? Binigay lang po yan sa iyo. Tapos bigla kang pumirma po doon. Kasi yung impeachment kasi, articles of impeachment, marami kasi yun I think mga 7 ata yun. Tapos isa-isahin mo yung article na yun. Babasahin mo yun. At saka intindihin mo yun, mga kabida. Bago ka pumirma doon ho sa impeachment complaint. Okay? Now, ang tanong po dyan, ito yung palagi kong tinatanong ko po, naintindihan ba? Nabasa ba ng mga mambabatas po ito, Naintindihan ba nila ito? O pumirma lang po sila kabida kasi meron pong pangako, na bibigyan po sila ng funds para sa kanila pong distrito, Yun yung malaking problema po ngayon ng mga mambabatas po, Kasi mismo si Senator Marcoleta, hindi ho kumbinsido po, mga kabida. Nabasa nila at naintindihan nila ito hong complaint, laban ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas.